Romanos POV. I went to my bedroom and lay down. Ipinikit ko ang aking mga mata upang matulog. Umaasa na maaaring sa pagising ay wala na ang sakit na nararamdaman. But I was wrong. After a few hours ay mas lumala lang. I can't even move my body to get up and take a glass of water. Damn, I have work tomorrow. Inabot ko ang aking cellphone at tatawagan sana si Manang Celia para mapuntahan ako at mabigyan ng tubig. Pero ibang numero ang aking napindot dahil sa malabong paningin. Hello? Water. Sir? I need water. Bring water in my room. Okay, sir. Hindi nagtagal ay narinig ko nang bumukas ang pinto ng silid ko. Sir, may sakit po kayo. Kailangan ninyo na kumain. Mainit pa po itong tinola at makakahigop kayo ng sabaw. May gamot rin dito. Sana sir, sinabi ninyo po na masama ang pakiramdam ninyo. Naagapan pa sana. I closed my eyes. This maid is really different. Napakadaldal. Kinuha ko na lang ang tubig at uminom ng kaunti. Sir, dapat magdamit kayo. Kaya po kayo giniginaw eh. Malakas na po ang aircon dito pagpasok ko. Tapos wala pa po kayong pang itaas. Nasaan po bang drawer ninyo? Kailangan po ninyo magdamit. Gusto niyo po bang pumanaw? Hindi niyo pa naman siguro gusto na magka-hypothermia. Sir, suotin mo na po. Natutulog po ba kayo ulit, sir? Makakasagot bang tulog? Naiinis na tanong ko. Bumangon akong muli kahit nahihirapan at sumandal sa headboard ng kama. Kinuha ko ang damit at isusuot sana iyon nang mahirapan akong itaas sa mga kamay ko. Damn, I can't even lift my arms. Sir, ako na. Sambit ni Mandy sa akin. Hindi niya na ako hinintay na sumagot at kinuha nito ang damit at lumapit sa akin. I gulped when she was so close to me. This is the first time that I let someone touch me. Lalo na at isa pang katulong. I can smell her. I was looking at her while she was put the shirt on me. She has round expressive eyes and pouty lips. Kaagad akong napatingin sa pang-ibabang labi nito nang kagatin niya iyon habang nakatingin sa akin. I suddenly felt a strange feeling when she did that. Her lips looked so soft. And, what am I thinking? Nang maisuot nito sa akin ang damit, ay inayos niya iyon pababa. Nakatingin lang ako sa kanya habang ginagawa iyon. Then her hands went on my hair and brushed it. Nabigla ako sandali. She did it like she was normally doing it. Masyado pa akong mahina para magsalita at magtanong rito. Now, my new maid got my attention. She's like my nanay Sol. She makes sure that I have all the things that I need. She even put medicine on my prepared breakfast. I like the food she cooks. I like watching her on CCTV. She gets along well with Manang Celia. Nang kinailangan kong umuwi sa Manila para mabisita ang aking pamilya, ay CCTV sa aking cellphone ko madalas tingnan ang kung anong nangyayari sa bahay ko. I saw Mandy and Manning eat together, watch on TV and laugh together. At least kahit papaano ay may nakakasama si Manang na kasundo nito. Pagkatapos ng 3 araw kong pamamalagi sa bahay, ay hindi na ako nagpalipas ng gabi sa aming mansyon. Nais ni Mami na doon na ako matulog, pero sinabi kong uuwi na ako. I suddenly miss the food in my house. Dati ay hindi naman ganito. Manang, where's Mandy? Mukhang nagulat ito sa pagdating ko. Sir, akala po namin ni Mandy ay hindi kayo uuwi. Sagot nito. Kumuha ako ng beer sa ref at nilingon ng matanda. Pasensya na Manang, hindi na ako nakapagsabi. Umakyat ako sa rooftop para uminom. Pero nang tumingin ako sa ibaba sa may pool, ay nagulat ako sa nakita ko. What the? A woman was in my pool. She swims so well. Wait, isang babae? Is that Mandy? Hindi ko masyadong maaninag ang mukha dahil sa dilim sa ibaba. Pero alam ko na si Mandy ito. Kitang-kita ko ang puti ng katawan nito. Her curve was visible because of her fair skin. Damn, she's wearing a black bikini. I don't even have an idea that my maid has a sexy body. Iniinom ko na lang ang beer na hawak ko pero hindi ko maialis ang aking mga mata habang lumalangoy si Mandy sa pool. Hindi ko alam kung ilang beses kong sinubukang umiwas ng tingin pero laging bumabalik ang mga mata ko at pinagmamasdan ito habang lumalangoy. Nararamdaman ko tuloy na may nabubuhay sa pagitan ng mga hita ko. I can't believe this. Just by watching my maid swim turned me on.
Nang lumutang ito sa ibabaw ng pool, ay napadako ang mga mata ni Mandy sa akin. Mukhang nakita niya ako na nakatingin sa kanya dahil gumalaw ito. When I saw her sink, I immediately went down. Mabilis ang paglalakad na ginawa ko habang papunta sa pool. Pagdating ko ay nakabihis na ito. Isa iyon sa mga gabing hindi ko makakalimutan. I never ever thought na magkakaroon ako ng boner dahil sa kasambahay ko. Mandy's attention was always focused on me. Sa tuwing darating ako ay napapansin ko na nariyan ito kaagad para maghintay kung may iuutos ako sa kanya. Hinahanap-hanap ko rin ang luto nito. While I was watching them on the CCTV, I saw she hugged Manang. Something happened. Nang makita ko na natili ito sa rooftop, ay kaagad akong umakyat. Sir, ano pong ginagawa ninyo dito? Mukhang hindi nito inaasahan na pagpunta ko dito. Anong nangyari? I am asking you. Lumapit ito sa akin at tinanong kung paano napunta sa akin si Manang Celia. Nang maikwento ko ang lahat, ay napansin ko ang pag-iyak nito. I wanted to hug her, but I stopped myself. Stop crying, Mandy. Maayos na ang buhay ni Manang Celia kaysa dati. Ang nangyari sa nakaraan ay hindi na mababago pa, Mandy. I caressed her head. Tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi ko inakala na magpapatahan ako ng isang katulong dahil lang ayokong nakikita itong umiiyak. The sound of her cry and the pain on her face, I just can't stand it. Pero isang hindi inaasahang sandali ang nangyari. Nakumpirma ko ang aking naramdaman nang ihagis sa akin ni Mandy ang sapatos nito. Hindi ko talaga yun inaasahan. She was looking at me. Galit ang ekspresyon sa mukha nito. Tapos ay bigla niya akong binato ng sapatos. Pasensya na, sir. Anito habang nakayuko. She's cute. Natakot siya siguro sa akin dahil sa pagsigaw ko kanina. At ngayon, ang akala nito na tatanggalin ko na ito sa trabaho. I don't feel sincerity in your words. Humihingi ka ng tawad sa akin pero hindi mo ko tinitingnan. Tanong ko pa. Patawad, sir. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi mo ba ako tatanggalin? Dapat akong mapalayas dahil sa ginawa ko. Napadilat ako sa sinabi nito. Of course, I will not do that. Kailangan ko ng katulong, Mandy. Kailangan kita sa bahay ko. After I comforted her on the rooftop and after I got the wound, I realized what I feel for Mandy. It grows. Hindi ko akalain na magkakagusto ako ng ganito kabilis. I can't believe I am attracted to her, to my maid. I never felt this before. It was new to me. Bago at hindi ko inakala na sa katulong ko pa ito mararamdaman. She's kind. She cooks delicious food. Magkasundo sila ni Manang. Marunong itong mag-alaga ng mga tao. The way she looked at me and take care of me, that's the care that I need. That's what I want. At lalo kong napatunayan ang pakiramdam ko nang dumating ang kaibigan kong si Isaac. Nakita ko nag-uusap sila ni Mandy sa gazebo. Sobrang lapit sa isa't isa. Umahon ng kakaibang pakiramdam sa akin. Ang pakiramdam ng selos. Papaano ang isang womanizer kong kaibigan na mataas ang standard sa babae ay napansin ng maid ko. Isa pa habang kumakain kami ay hindi nito inaalisan ng tingin si Mandy na siyang kinaiinis ko. Nagbago na ba ang taste nito sa mga babae? Rome, pwede ko bang mahiram ang maid mo na 3 araw? Mukhang gusto ko ng... No, even a day, bud. Paglulutuin ko lang sa bahay. I said no, Isaac. Bakit ang kulit mo ngayon? I asked, irritated. Talagang sinasagad nito ang pasensya ko. Did he notice something? I need Mandy here in my house. Isaac smiled at me. So her name is Mandy. Sinamaan ko ito ng tingin. Mandy, kapag sinisanti ka ni Romano ay sabihin mo kaagad sa akin ha. Willing ako tumanggap ng katulong kahit hindi ako naghahanap. I wanted a cute maid who can cook delicious food. Ang maid na katulad mo. Isaac. I don't care if we are friends. I know him. He's a womanizer. He plays with women. Huwag niyong subukan na kuhanin ng sa akin si Mandy dahil hindi ako natatakot mawalan ng kaibigan. Oh Ross, hindi ba't minsan ay 1 linggo lang itinatagal ng mga maid mo? Tapos naghahanap ka na ulit ng bago? Swerte ng 1 buwan dahil pinapaalis mo ng lahat. Kung sakali lang naman na palayasin mo si Mandy, I will never fire her, Isaac. Pagputol ko sa kanya, Isaac leaned on his chair and crossed his arms. You have one rule, Rome.
kahit na malabag ni Mandy ang isang patakaran na yun? I will never fire Mandy, even if she says that she likes me. Actually, I will be happy if that happens. Huwag mo kong subukan, Isaac. Huwag kang makulit. Nang hindi ko matagalan ang ginagawa ni Isaac, ay tinapos ko ang pagkain kaagad. Inaya ko ito sa rooftop para mag-usap. Tumayo ako at naglakad na upang mauna. Pero nang maramdaman ko na hindi ito nakasunod, ay nilingon ko ito. Naikuyom ko ang aking mga kamay na makita na kausap na naman ito si Mandy. Bigla ay gusto kong suntukin ng diretso sa mukha si Isaac. Why are you so mad, Romano? Masama na bang kausapin ang katulong mo dito? You are so close to her. Sabi ko sa kanya. Tell her to bring us beer, Rome. Gusto kong uminom. Her, he was talking about Mandy. Pero asa itong si Mandy ang paaakyatin ko dito. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan iyon. Tiningnan ko ang CCTV sa aking cellphone. Mandy was on the kitchen. She's with Manang Celia. Idinayal ko ang number ng matanda. Manang, padala ako ng 5 beer dito sa rooftop. Sige sir, iyong 5 beer lang po? Okay po, si Mandy na daw po magdadala. Nang marinig ko ang sinabi ni Manang, ay napatingin ako kay Isaac ng ngiti-ngiti. Asa ka. Ikaw na magdala, Manang. Sige po sir. Ibinaba ko na ang tawag. Binuksan ko ang cellphone at tiningnan ang CCTV sa kusina. I saw Mandy's face. Bigla ay nagbago ang ekspresyon sa mukha nito dahil sa sinabi ni Manang. Is she expecting that I will let her? Bakit hindi si Mandy ang pinagdala mo, Romano? I wanted to see her. What are you saying, Isaac? Na-type mo ang maid ko? Iritadong tanong ko sa kanya. Nagkibit balikat lang ito. She has the body. Her face was not good. But not that bad also. And damn, I noticed her lips. Isaac. I warned him. I don't like what I heard. Kahit kaibigan ko to, ay hindi ko palalampasin ang ganitong mga salita kapag hindi pa ito tumigil. Wow, calm down, bud. Pinaisip mo lang sa akin na ikaw ang interesado sa kasambahay mo, Rome. Inalayo ko ang mga mata ko at hindi sinagot ang sinabi nito. Oh, so I am right? He asked. Just mind your own business, Isaac. Don't talk about my maid like that. Don't even look at her. Kilala mong ugali ko. Tumangulang ito habang nakangiti. Hindi ko akalain na ang matagal ko ng single na kaibigan ay magkakagusto pala ng maid. What's wrong with liking a maid if she's a good person and knows how to take care of me? Ngumiti ito. Kaya pala nang sabihin ko kaninang tungkol sa pagkakagusto niya sa'yo ay hindi ka sumagot. Papabor sa'yo sakaling magkagusto nga si Mandy. Hindi na ako nagsalita at nag-inuman na lang kaming dalawa. Nang mapagpasyahan itong umuwi, ay bumaba na kami kasunod si Manang. Nakita ko kaagad na nag-aabang si Mandy sa baba. Isaac knows that I like her, my maid. If you want to have a drink again, call me. Maybe in your house? Baling ko kay Isaac. Ayoko na itong bumalik dito sa bahay ko. Ha? First time yun ah. Ayaw mo pa naman na umaalis ng bahay mo pag naka-leave ka. Pero sige, dahil madalang to, next time, sa bahay ko naman tayo mag-inuman. Kaagad na rin nagpaalam si Isaac. I thought he's going out, but he stopped in front of Mandy. Aalis na ako, Mandy. Maraming salamat sa masarap na pagkain. Next time ay, sana makakain ulit ako ng luto mo. Sige po, Sir Isaac. Muli akong nilingon ni Isaac. Sige bud, alis na ako. I was about to say something when Isaac whispered in Mandy's ear. Sa inis ko ay tumalikod ako kaagad. Manang Celia, bring me 3 cans of beer in my room now. I was mad. Kinuha ko ang aking cellphone at nagmensahe kay Isaac. Don't come back here to my house. Nang maisend ko yon ay nakatanggap kaagad ako ng reply sa kanya. Bud, don't get mad. I was being friendly. Friendly mo mukha mo. Kaagad kong ibinagsak ang pinto ng aking silid at naupo sa sofa. There's no way Mandy will like Isaac. He's a good-looking guy, but I am more handsome. Sisiguruhin ko na hindi na makikita ni Mandy ang kaibigan kong yon. I will ban him in this village. Nang dumating ang mga beer, ay ininom ko agad iyon. May pasok ako bukas, pero wala na akong pakialam. Sinagad talaga ni Isaac ang pasensya ko. I can't believe I was jealous because of my friend.
I fell for Mandy because of how she take cares of me. Sa totoo lang, may iba pang dahilan pero hindi ko maipaliwanag. I always wanted to see her. Kung anong ginagawa niya, anong ekspresyon na mukha niya. Kapag nasa bahay ako ay palagi ko siyang tinitingnan sa CCTV. She's laughing with Manang. Sometimes, I didn't notice while I was looking at her. I was smiling too. And now, while thinking about her, I touched my lips. I am smiling. Maya-maya pa ay bumangon ako at tiningnan ang oras sa aking cellphone. 11 PM na. Nang kumalamang sikmura ko ay bumaba ako upang maghanap ng pagkain sa ref. Sir, anong hinahanap mo? Nagulat ako at hindi agad nakapagsalita. She's still awake? Sir, may hinahanap ka ba? Nasaan ang seafood na iniluto mo? Gusto kong kumain. Tanong ko nang hindi ito tinitingnan. I can smell her scent at mukhang katatapos lang nitong maligo. Ako na sir ang kukuha. I was standing beside her. Nakita ko na may kinuha itong Tupperware. Sandali lang sir, at iinitin ko lang. Tumango ako at naupo sa island counter. I watched her every move. I remembered what Isaac said earlier. Nagkagusto ka sa maid mo kasi inaalagaan ka? Bud, katulong siya eh. Normal lang na gawin niya mga ganong bagay. I know that, but her actions are different from the other maids. Sir, buksan ko ang ilaw? Umiling ako. I like how she looks with dim light. Wag na. The light under the cabinet is okay. Bakit ka nga pala bumaba? Tanong ko. Nagugutom sir. Hindi kasi ako nakakain kaninang tanghali at nitong hapunan. Akala ko hindi na ako gugutumin. Bakit hindi ka kumain kanina? Hindi kasi ako gutom kanina sir. Maya-maya pa ay ibinaba nito sa lamesa ang pinggan. Nakatingin lang ako sa kanya habang naglalagay ito ng kanin sa pinggan ko. She's the kind of person that you don't need to tell what she needs to do. Alam na nito ang mga gagawin nito. Minsan, magugulat ka pa. She really knows how to take care of someone. Ang sa akin, gusto ko lang ang inaasikaso niya ako ng ganito. We eat together. Nang maalala ko si Isaac, ay kinausap ko ito. Anong sinabi sa'yo ni Isaac kanina? Pero mukhang nabigla ito sa tanong ko dahil napahinto ito. Wala naman po sir. Sinabi ba niya na kung tatanggalin kita dito, ay kukuhanin ka niya? Yun ba? O pinapalipat ka niya sa bahay niya at pinagre-resign dito sa bahay ko? As if I will let that happen. Hindi naman sir. Sagot nito habang nakangiti. Pero para sa akin, syempre kung mapalayos nga ako dito sa bahay mo, aba may malilipatan na ako kaagad dahil sa offer ni Sir Isaac. May trabaho na ako. What? Kaagad akong napatayo sa mga sinabi nito. Ibig sabihin ay may plano itong lumipat. O baka naman may plano na itong umalis dito sa bahay ko kahit hindi ko naman siya pinapaalis. Sinabi ko na sa iyo na hindi kita palalayasin dito. Sir, baka nakakalimutan mo ang isang patakaran mo dito sa bahay. Kaya madalas napapalayo sa mga katulong mo. Bawal. Lumapit ito sa akin. Magkagusto? At lumapit pa. Sa'yo. Paano kung magkagusto ako sa'yo, sir? Sige, tinapalayas ako dito sa bahay mo. Hindi malabong mangyari yun kapag nagtagal ako dito. Siyempre, gwapo ka naman, mayaman, matalino sa trabaho, single. Aba sir, ikaw ang pantasya ng mga katulad ko kung tutuusin. Tapos sabi ni Manang, yung kapitbahay daw natin na maganda at sexy, tapos matalino pa, ay may gusto sa'yo. Paano pang isang katulad ko? Marami pa itong sinabi, ngunit ang hindi ko nagustuhan ay nang sabihin ito sa akin na hinding-hindi ito magkakagusto sa akin. For a man who likes her, it was a slap on my face after the compliments that she just told me. Kung ganoon naman pala ang tingin nito, bakit walang pag-asa na magkagusto siya sa akin? I was mad and jealous for thinking about Isaac. What if Mandy found my friend attractive and now she's saying this because he likes Isaac? Lumapit ako sa kanya. I can't stop myself being this close to her. Hinapit ko siya sa bewang at mahigpit ang aking kamay na nakahawak sa kanya. Her round eyes was looking at me. Yes, sa akin lang dapat nakatingin ang mga mata mong yan, Mandy. Sabihin mo na ako makasarili dahil totoo naman. I want your eyes and your everything for myself only. Sir? She has soft skin and damn,
Her smell. Hindi ko pa siya nailalapit sa akin ng sobrang lapit katulad ng gusto ko. Pero nanatili na sa aking ilong ang amoy nito. Hindi na ako nakapagpigil at napunta ang mukha ko sa leeg nito bago inamoy. Damn, hindi ako sa beer na lasing. It's her smell. It's so addicting for me. Nang subukan niya akong itulak, ay mas hinigpitan ko pa ang hawak sa kanya. Sir, yung rule mo ha? Ayokong mapalayas dito sa bahay na to. Tapos ang lapit-lapit mo sa akin. Kaya pala nagkakagusto sa'yo ang mga maid mo kasi inaakit mo. I was never been this close to any woman. You smell good, Mandy. But that night, imbes na sabihin ang tunay kong nararamdaman sa kanya, ay nasabi ko na ginawa ko yon para subukan lang siya. I remembered what Isaac said to me on the phone. Let her take her time first and look at her move, bud. Huwag ka masyadong magmadali. Nasa bahay mo naman siya. Pero hindi nakatulong dahil napansin ko na lumayo sa akin si Mandy. I noticed that she's not looking at me anymore. Hindi na rin ito nagpipresenta sa tuwing may iuutos ako kay Manang na dalhin sa kwarto ko. She became different for the past few days. I felt bad. Peste ka, Isaac. Why did I listen to you? Then that night came when I thought I lost Mandy. Sir, kasi hindi pa nakakauwi si Mandy. Tinatawagan ko ang cellphone niya kaso lalaki ang sumagot. Nang tawagan ko ulit, I cannot be reached na. Kwento sa akin ni Manang Celia. I suddenly felt nervous. Sinubukan ko na tawagin ang cellphone ni Mandy pero hindi nga ito makontak. Manang, call me if nakauwi na siya. Pupunta ako sa palengke. I called the police for help. Nang makarating ako sa palengke, ay halos wala ng tao. Nagsasarado na rin ang ibang mga nagtitinda. Where is she? Maya-maya ay bumalik na ako sa bahay. Naroon na rin ang mga pulis at sinabi sa akin na wala silang nakita na nawawalang babae. Nagtanong-tanong na rin sila ngunit walang nakakita. Damn, where is she? Habang kausap ko ang mga pulis, ay may nahagip ang aking mga mata na tumatakbo. When I saw who it is, I walked towards her. Mandy. Sir, nandito ba sila dahil aarestuhin nila? Hindi ko na pinatapos ng pagsasalita si Mandy at kaagad ko itong niyakap ng mahigpit. I thought I lost her. Akala ko ay hindi ko na siya makikita. I am glad she's safe and okay. Now, I am so sure of what I feel about her. Ang naramdaman kong selos dahil kay Isaac, ang galit ng gawa nito ng masama ni Mr. Vidar, at ang takot ng bigla itong mawala. Lahat ng pakiramdam at iba't ibang emosyon na yon ay iisa lang ang dahilan. Sir? Napangiti ako nang hinagkan niya ako pabalik. I was right from the first time I saw her lips closely. Mahigpit ko siyang niyakap at hinahagkan habang ito ay nasa ibabaw ko. Nang tumigil ako at lumayo sa kanya, ay nakita ko ang namumulang mukha ni Mandy. Ano sir? Nilingon niya yung vacuum cleaner. Kasalanan ng vacuum kasi kaya ako nahulog sa ibabaw mo. Hindi ko naman intensyon. She's so cute. I can't help it. I gave her a smack kiss. Sir, nakakarami ka na ha? Bakit mo ba ako ninanakawan ng hagkan? Tanong nito. Nakaw? Na ako ba yung una kahit na sumagot ka sa mga hagkan ko? Napasinghap ito sa sinabi ko. Hindi tama to ha? Bawal to. Nasa rule mo to. Hinawakan ko si Mandy sa magkabilang pisngi at idinikit ang noon nito sa akin. Mandy, hindi ko sinabi na ang pagkagusto sa aking kasambahay ay labag sa aking rules. Kailan ko sinabi na bawal akong magkagusto sa maid ko? Nakita kong umawang ang labi nito. Isa ba yung imbitasyon para sa isa pang malalim na hagkan? Sir? Kailan naging bawal na magkagusto ako sa'yo? Amanda's POV. I can't believe what's happening. I was on Romano's lap. He was looking at me. His hands were on my back. Magkatinginan kaming dalawa at wala kahit isang nagsasalita. Sinasabi ba nito na may gusto siya sa akin? Na isang maid nito? Tinakasan ka ba ng boses mo, Mandy? Bakit hindi ka nagsasalita? At bakit nakatingin ka sa akin na parang hindi ka makapaniwala? Tumatama sa aking muka ang hininga ng binata. Para akong nalasing bigla. Ang aga-aga pero ganito ang tagpo namin. Kanina ay nasa ibabaw niya ako. Naghagan kaming dalawa at ngayon naman ay hindi niya ako binibitawan
at mahigpit ang yakap ng mga kamay nito sa akin. Sampalin mo nga ako, sir. Nagsalubong ang mga kilay nito sa sinabi ko. Nang umangat ang isang kamay ko at sasampalin ko ng pisngi ko, ay hinuli niya yon. Iniisip mo ba na nananaginip ka? Tanong nito. Talagang iniisip ko na nananaginip lang ako. Saka, kahit nga noong binato ko siya ng sapatos, kaya nangyari yon ay bigla na lang lumalabas ang mga imahe nito at inaakit ako. Pakiramdam ko ay peke rin ang isang to. Inaakit mo ko. Panaginip ka lang ulit. Ulit? Anong sinasabi mo, Mandy? Hindi to panaginip. Natatawang sabi nito sa akin. Hindi. Kaagad dinala ni Romano ang kamay ko na hawak nito sa kanyang mga labi at hinagka ng ibabaw nun. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Mandy? Hindi ka panipaniwala? Dahan-dahan akong umiling. Sinong maniniwala rito? Sinong hindi mag-iisip na isa itong panaginip? Romano is a dumb young billionaire. Guwapo, sexy. Maraming mga babae ang nagkakagusto rito. Yung kapitbahay lang namin na naroon na ata ang lahat ay inaantay ito at hindi nagkakagusto sa ibang lalaki. Tapos ipinaparamdam niya sa akin ngayon na gusto niya ako? Ang maid nito na weird ang itsura? What's wrong with you, Mandy? Mabilis akong tumayo at lumayo kay Romano. Mandy! Sir, pinagtitripan mo ba ako? Tinetest mo ba ulit ako? Sir, para saan pa? Sinabi ko na nga na hindi ako magkakagusto sa'yo. Hindi pa ba sapat yung isang buwan ko dito sa bahay mo para malaman mo na seryoso ko sa trabaho ko? Uuwi na ako eh. Buo na ang desisyon ko. Bakit naman biglang ganito? Mandy, look. Bumuntong hininga ito at tumayo. Nang lumapit siya sa akin, ay umatras ako. Sa tingin mo ba basta na lang ako mangahag ka ng katulong? Hindi ako ganon. Hindi na to pagsusulit kung magkakagusto ka sa akin. Gusto ko rin linawin ang nangyari nung gabing yon. I wanted to say sorry. It was Isaac's idea, actually. Si Isaac? Ang magaling kong pinsan? I can remember what Isaac said. Umuwi na daw ako at hindi ko pagsisisihan. OMG. Ibig sabihin ay may alam ito dito. Alam nito na nagugustuhan ako ni Romano. I was out of control that night, Mandy. Hindi ko napigilan ang emosyon ko ng gabi yun sa kusina. Nasabi ko lang yung pagsusulit dahil ayoko mabigla kapag nalaman mong nararamdaman ko para sa'yo. Mandy, humakbang ulit si Romano at hindi ako nakakilos. Dahil nakatingin lang ako sa mukha nito habang nagpapaliwanag. Totoo, I like you. Bawal ba? Do you have a rule, Mandy? May patakaran ka ba na hindi ka maaari magustuhan? Hindi agad ako nakapagsalita. Ito ang ibig sabihin ni Isaac. He knows that Romano likes me. That's why his words that day has meaning. Tapos kaya rin ibang kinikilos ni Romano ng araw na yon. Ang mga hinala ko, ang naisip ko na baka nagsiselos ito, ay totoo talaga. Sir, hindi po ito ang ipinunta ko dito sa bahay mo. Ang gusto ko po ay trabaho. Pansin ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. I can't face him like this. Kung ano man po ang nararamdaman ninyo sa akin, ay kalimutan nyo na po. Makakasira lang ako sa imahe ninyo. Respetadong tao po kayo. Isang mayaman, guwapo, at maraming magaganda at mas maayos na buhay na babae ang nagkakagusto sa inyo. Siguro po ay naguguluhan lang kayo sa nararamdaman ninyo. Kahit kailan ay hindi ako nagbitaw ng mga salita na hindi ako sigurado, Mandy. Putol nito sa akin. Kung hindi mo kayang tanggapin ang nararamdaman ko, respetuhin mo man lang sana. Kung hindi mo ako gusto, ay hindi kita pinipilit na gustuhin ako. Gusto ko lang malaman mo kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Wala akong hinihinging kahit anong kapalit. Hayaan mo na lang akong patunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Wala rin ito sa plano. At isa pa, panindigan mo ang paghagan mo sa akin pabalik. Wala kang gusto sa akin, hindi ba? Pero bakit ka gumanti ng hagkan sa akin? Napaawang ang mga labi ko sa sinabi nito. Hindi ko inaasahan yon. Oo nga at tumugon ako. Sino ba kasing hindi tutugon sa ginawa nito? Humagkan ka sa akin pabalik. Huwag mong sabihin na nadala ka lang dahil magaling ako. That's true. Pero peste ka, Romano. You are cornering me. Of course, who wouldn't kiss back?
You are a hot billionaire and you are Romano Siren Saavedra. I can't deny it. Oo, gusto ko siya. May gusto ako sa kanya. Pero mas gumulo ang sitwasyon dahil sa nalaman ko ngayon na gusto niya rin ako. That he likes Mandy, not Amanda. Paano ako babalik pagkatapos ng pagtatapat na ito? Sir! Humakbang ito kaya't napaatras ako. Gusto mo ba na ulitin ko? Hindi na ako nakapagsalita nang biglang bumaba ang tingin ko sa mga labi nito. I can still feel his lips on mine. Pero habang nakatingin sa mga labi nito, ay parang gusto ko pa ulit. Mandy. Nang umangat ang tingin ko sa kanya, ay tinawid nito ang distansya naming dalawa. Binuhat niya ako at iniupo sa ibabaw ng cabinet habang ang mga kamay nito ay nasa magkabilang gilid ko. Gusto kita, Mandy. Wala akong pakialam kung maid kita. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao o kahit ng pamilya ko. I don't care. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang mga sasabihin mo, kung anong nasa isip mo. Rerespetuhin ko ang anumang magiging desisyon mo, Mandy. Kaagad akong umiling sa kanya. Hindi naman ganito dapat eh. Mas lumapit ito sa akin kaya't inilayo ko ang aking tingin. Pero hindi pa nagtatagal ang pagkakalayo ng mga mata ko ay hinawakan niya ako sa muka at iniharap sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin ng diretso sa mga mata ko na hindi mo ko gusto at walang dahilan para ituloy ko ang nararamdaman para sa'yo. I like you too, but I don't like this, Romano. Ayokong magustuhan mo ko bilang si Mandy. Hindi ko masasabing hindi ko siya gusto. Kahit na ako pa si Mandy, hindi ko kayang sabihin ng diretso kay Romano na hindi ko siya gusto. Lalo na sa tingin na ibinibigay nito sa akin ngayon. Nang manatili akong tahimik ay umatras si Romano at walang emosyon na mukha nito na magsalita ito. I'm sorry, Mandy. Sige na, bumaba ka na. Tumalikod na ito sa akin at pagkatapos ay pumasok sa bedroom nito. Isinara nito ang pinto nang hindi na ako tinitingnan pa at kaagad akong napahawak sa tapat ng puso ko nang makaramdam ng kirot doon. Bigla akong natakot sa sitwasyon ko ngayon. Romano likes Mandy. The way he looks at me, the way he said his feelings, and the expression on his face tells me that he's not lying. Maya-maya pa ay lumabas ako ng silid nito habang dala ang vacuum cleaner. I can't believe what just happened. Oh, Mandy, tapos ka na maglinis sa kwarto ni Sir? Salubong sa akin ni Manang. Opo. Sambit ko na lang. Sa buong maghapon na yon ay walang ibang nasa isip ko kung hindi ang nangyari sa pagitan namin ni Romano. Hindi rin ito bumaba para mag-agahan at tanghalian. Patingin-tingin ako sa hagdan dahil hinihintay ko ito. 2:00 na ng hapon at hindi pa ito kumakain. Bakit kaya hindi pa bumababa si Sir? Tanong ni Manang. Napabuntong hininga ako at tumayo dahil hindi na ako nakatiis. Dadalhan ko na si Romano ng pagkain. Manang, maghahanda ako ng pagkain. Baka masamang pakiramdam ni Sir. O sige, mabuti pa nga. Napatigil si Manang sa pagsasalita nang may kumatok sa pinto. Kaagad akong lumapit doon at binuksan iyon. Pero kaagad nagsalubong ang mga kilay ko nang makita ang bisita. Hello, good afternoon. Clarice? Good afternoon po, ma'am. Tiningnan ko ito mula ulo hanggang paa. She's wearing a white top and a red skirt. Hindi naman masyadong revealing ang suot nito. Sakto lang. May kailangan po ba kayo, ma'am? Tanong ko pa rito. Ngunit bago pa masagot ni Clarice ang tanong ko, ay lumayo ang tingin nito sa akin at may kiniwayan nito sa likod ko. Rome! Mabilis akong lumingon at nakita ko si Romano na itinutupi ang itim na long sleeve nitong suot. Teka, saan to pupunta? Manang Celia, hindi ako dito kakain ng hapunan. Ani Romano sa matanda. What? Hindi siya dito kakain? Kaagad bumalik ang tingin ko kay Clarice. So she's here because... Let's go, Clarice. Napayuko ako nang lampasan ako ni Romano at hindi man lang ako tiningnan. Nang maglakad sila paalis, ay sinundan ko sila ng tingin. My eyes went on his hand that touched Clarice's waist. Kaagad kong naikuyom ang aking mga kamay sa nakita. Peste ka, Romano. Kanina lang sinabi mo na gusto mo ko. Tapos ngayon, ipapakita mo sa akin to?